Low sound. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating pong Bible class ngayon. Welcome po ang lahat. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon na kami po ay mag-aaral bilang isang iglesia. At pasisimulan po namin ngayon ang unang chapter ng aming pong masusi at mahabang pag-aaral ng aming pong confession, ang 1689 London Baptist Confession of Faith. Nais po namin pagkatiwala sa inyo ang kabuuan ng aming plano na maintindihan ang dokumentong ito na nagsasummarize ng aming pong mga pinaniniwalaang doktrina na nakasulat at itinuturo ng inyo pong banal na aklat. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon po ng isip at ng puso na magpapasakop sa katotohanan ng inyong mga salita. Nawa po ay hindi lamang namin igalang ang mga framers na nag-isip at nagbuo ng dokumento na ito, kundi tularan din namin ang kanilang katapatan sa inyong mga salita. Gawin naming halimbawa ang kanilang pagmamahal sa katotohanan at ang pagtuturo ng purong ebanghelyo na naayon po sa inyong ipinahayag sa amin. Nihiling po namin na ingatan mo maging ang mga kapatiran namin wala pa dito na idalhin niyo po sila sa aming pong pag-aaral. Nang sa gayon kami po bilang mga covenant members ng iyong church ay makinabang sa aming pong masusing pag-aaral ng mga malalalim na katotohanan na ito. At nawa, ang mga katotohanan ito ay magkaroon ng epekto sa aming pananampalataya. Lalo naming ma-appreciate ang inyo pong pagliligtas at lalo kaming humanga sa inyong mga katangian at sa mga ginawa mo sa kasaysayan upang maging karanasan ng mga hinirang ang pagliligtas na inyong pinalo noon pa bago palikhain ang sanlibutan ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, at patuloy naming inaasahan ang inyong pagsama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Mawit muna tayo ng isang hymn before we proceed.
Hello? Okay, so ngayon pong hapon ay pasisimulan na natin ang ating pag-aaral ng ating pong confession, ng 1689 London Baptist Confession of Faith. So yung mga previous lessons po natin ay introduction lamang. So we studied a short history na kung bakit nabuo ang document na ito, and we also discussed why it is necessary, why it is practical for us to have creeds and confessions. So ngayon po ay pasisimulan na natin sa chapter 1. So we will have several parts, no, for each chapter dahil medyo mahaba, no, ang treatment ng mga framers ng confession sa mga topic ng bawat chapter. Detalyado, no? Pero hindi siya very comprehensive to a point na mahirap basahin at intindihin. So yung ating pong mga framers ay mga pastors din, no, ng mga Reformed Baptist churches. And nung binubuo nila yung document na ito, nasa likod ng isip nila yung kanilang mga congregation. Na pagka nabuo nila ito, they will use it in order to teach their congregations kung ano yung mga doctrines na pinaniniwalaan ng mga particular Baptists. Kaya sinabi nating detailed pero hindi siya too comprehensive. Kasi na-cover naman ng bawat chapter yung mga mahalagang points, no, para sa kaalaman ng mga mananampalatayang nag-aaral ng mga doktrinang ito ng ating pong confession. So we begin with chapter 1 ng ating pong confession. And the title of chapter 1 is Of the Holy Scriptures. So mainam na papasimulan natin ang ating pong pag-aaral ng doktrina sa source, main source, or should we say the only source of our doctrine and beliefs, and that is the Scriptures, the Holy Scriptures. So part 1 pa lamang po ito, at pasimulan natin sa necessity. Unahin natin ang necessity, and then susundan natin ng identity, and tatapusin natin sa topic ng authority. So all of this ay bahagi pa lamang ng part 1 ng ating pag-aaral ng chapter na ito. So I'm not promising that we will expedite, no, yung ating pag-aaral. Ang ipinapangako ko po sa inyo ay pag-aaralan natin ito ng detalyado nang sa bago natin iwanan ng bawat chapter ay meron na tayong basic understanding of what those doctrines are all about. No, hindi po natin ina-expect na tayo magiging expert sa theology or sa doctrines after studying the confession. Ang aim po natin is to make sure that each member, particularly covenant members ng ating church, are familiar pagdating dun sa mga basic doctrines na pinaniniwalaan natin bilang isang iglesia. Kasi yung pananampalataya natin ay hindi pwedeng pananampalataya hindi informed. So yung pananampalataya natin must be informed, and the only way for us to be informed sa ating pananampalataya is to understand Scriptures. So unahin natin yung necessity ng Holy Scriptures. Why do we have the Holy Scriptures? Why do we have the Bible? Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na aklat na naglalaman ng kanyang mga salita? So the necessity of the Scriptures is rooted in the necessity of redemptive revelation itself. So when we say redemptive revelation, it is the exact rule of God to His own will for the salvation of sinners revealed in history. Yun ang ibig sabihin ng redemptive revelation. So kung sa-summarize natin, ang redemptive revelation is the expression of God's will. So nakalagay sa redemptive history ang kalooban ng Diyos patungkol sa paraan ng pagliligtas ng mga makasalanan, at itong kanyang kalooban ay inihayag niya na pamantayan sa kasaysayan. Ibig sabihin, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi theoretical, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi something that is kathang isip lamang or wishful thinking. Ang pagliligtas ng Diyos ay pinlano niya
at in-execute niya in history. At nung in-execute ng Diyos o pinatupad ng Diyos ang kanyang plano, definitely it was revealed to mankind. So that is what we call redemptive revelation. So kailangan nating mayroong scriptures because God revealed His will for the salvation of sinners. Ang mga tao po ay maaring maligtas ng walang scripture. Ibig sabihin, may mga paraan ng Diyos sa kanyang sariling providence, nagliligtas siya ng mga makasalanan kahit wala silang kopya ng Biblia. Now, when we talk about Holy Scriptures, we are talking about the book form or the canon of Scripture, yung kumpletong Biblia na meron tayo ngayon. May mga tao po na naniniwala tayong nililigtas ng Diyos even without a copy of the Bible. Pero, we do not believe that sinners can be saved without redemptive revelation. Ibig sabihin, hindi po maliligtas sa mga makasalanan kung hindi mo na nag-initiate ang Diyos ng kanyang sariling kalooban at pamamaraan kung papaano sila ililigtas. So nauna yun eh. Diba? Nauna yun. Yung nagpahayag ang Diyos ng kanyang kalooban na magliligtas siya ng mga makasalanan na maipapanganak dito sa ibabaw ng mundo. Nauna yon bago yung ibinigay sa atin ng Diyos ang buong kopya ng kanyang banal na aklat. No, kaya naniniwala tayo na even from the Old Testament time, panahon nila Abraham, nila David, nila Prophet Jeremiah, Isaiah, nagligtas na ang Panginoon. Kaya nung panahon naman yun, wala pang buong canon of Scripture, wala pang Holy Bible, na katulad ng kopya na meron sa atin ngayon. But, even from those times, meron nang ipinahayag ang Diyos na paraan ng kanyang pagliligtas. Yun yung tinatawag nating redemptive revelation. Doon sa ating scripture, nakasulat ito sa Ephesians chapter 1, verses 7 to 8. Tingnan nyo, nakasulat dito. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. So that's redemptive revelation. According to His purpose, which He sent forth in Christ. The term in Christ itself can be understood in the context of human history. Diba? Kasi alam natin na Genesis 3:15 pala nag-promise na si Yahweh that He will be sending the seed of the woman, which later on in history, naintindihan natin yun yung Messiah, which is also the Christ. Okay, kaya yung in Christ dito, of course, talks about Jesus Christ and all the merits of His redemptive work. Pero this is referring to Jesus Christ, the Son of God who became human. So that's part of history. So dito sa talatang ito, makikita mo yung God Himself saw the necessity na mag-provide siya ng record ng kanyang divine will patungkol sa kaligtasan ng mga makasalanan. Paragraph 1 ng ating pong confession. Medyo mahaba. Pero try nating basahin. So sundan nyo po ako sa screen. Ito po yung paragraph 1 referring to what we are actually talking about. Sabi niyan, the Holy Scripture is the only sufficient, certain and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience, although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men inexcusable, yet are they not sufficient to give that knowledge of God and His will which is necessary unto salvation. Therefore, it pleased the Lord at sundry times and in diverse manners to reveal Himself and to declare that His will upon His or unto His church, and afterward for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which maketh the Holy Scriptures to be most necessary,
those former ways of God's revealing His will unto His people being now ceased. So we will try to understand this statement, no? Kumbaga, aanin natin siya, pipira-pirasuhin natin siya, no? Para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi dito sa particular portion na ito ng paragraph 1. So, una, why it is necessary for us to have scripture is because of the insufficiency of general revelation. So that's the first general idea, no, kung bakit kailangan na magkaroon tayo ng canonized scripture o yung book form or inscripturated scripture, because general revelation is not sufficient. Sabi diyan sa portion ng confession, although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men inexcusable, yet are they not sufficient to give that knowledge of God and His will which is necessary unto salvation. So nagbigay ang Diyos ng preliminary revelation o pagpapahayag patungkol sa kanyang sarili, at yun ay sa pamamagitan ng physical creation. So the world itself and everything in it, and even those outside this physical world. Pag sinabi natin everything outside the physical world, no, yung heavenly beings na tinutukoy sa scripture, no, yung mga stars, no, and other planets in the solar system, the whole universe itself, no, outside this physical world, the universe, including the physical world, earth, and everything in it, yun yung nakapaloob sa general statement na creation, no, sa theological term general revelation, ay paraan ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili. Diba? Kaya lang, bagamat sapat na, okay, sapat na maintindihan ng mga tao na nag-e-exist ang Diyos because of this creation, ang Diyos sa kanyang kalooban nagbigay pa ng mas kumpletong revelation. So, yun makikita natin. General revelation itself should be okay, but God Himself decided that it will not be sufficient. Creation proves the existence of God. So dapat yun yung isang bagay na maging malinaw sa atin. When we understand general revelation, when we understand the physical world itself, dapat sapat na itong mundo na to para maintindihan natin na mayroong Diyos. Diba? Psalm 19 verse 1. Sabi diyan, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Pagka ikaw ay tumingin at maging observant sa paligid mo, kahit tingnan mo yung sarili mo sa salamin, no, at i-analyze mong mabuti ang functions ng human body, maintindihan mo na hindi pwedeng magkaroon ng ganitong complex unit, no, of something physical, alive, nang walang creator. Ewan ko, no? Hindi ko talaga maintindihan yung mga nagsasabing di sila naniniwala sa Diyos. No? Na sinasabi nilang ang lahat ng nakikita natin ngayon nag-exist, the world, human beings, animals, and everything in this planet and even outside ay resulta lamang ng chance of evolution. No? Nagkataon lamang na sa tagal ng maraming taon ay nabuo ang lahat na nakikita natin ngayon out of chance. Kung ikaw ay isang taong marunong mag-isip and you are a logical thinking person, hindi mo tatanggapin yung ganong klaseng irrational explanation. Kasi yung complexity pa lamang, huwag ka nang lumabas ng sarili mo, no, sa loob ng kwarto mo, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. No? Intindihin mo that even inside this external features ng ating body, merong internal organs, 'di ba? Merong mga liquid na nananalaytay sa mga ugat natin, and even in those
liquid na nananalita sa mga ugat like blood, meron ding oxygen, meron ding nutrients, may minerals and so on and so forth. Kung paano nagfa-function yung lahat ng organs natin independently, yet dependently, para yung buong katawan natin ay mag-function at maging healthy. Isipin mo mabuti yon. It cannot be just accidental. May design, no? At yung design na yon ay nagpapaalala sa atin na mayroong nag-isip, mayroong gumawa, may creator. So the creation itself, physical creation, proves that God exists. And then another passage, Romans chapter 1, verse 19 to 20. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. So wala pong tao ang pwede magsabing, hindi ko naman alam na may Diyos. Wala pong tao ang pwede magsabi, wala namang nagturo sa akin na mayroong Diyos. Bakit? Kasi sabi po sa mga talata na ito, ang Diyos mismo ang nagpakita sa atin ng kanyang sarili ng mga invisible attributes niya, eternal power, divine nature, diba? Through what we clearly see in creation. So ibig sabihin, yung lahat, design, the beauty of creation, the system itself, di ba? Yung order of everything na nakikita natin, inertia, gravity, force, whatever you call those, matter, no? Lahat na nakikita natin dito sa mundo na to, they do not just exist like that, they exist in order. Meron siyang beauty. Lahat ng ito, no, pag pinagsama-sama mo, sinasabi sa atin, wala tayong pwedeng excuse na sabihin, hindi ako naniniwalang meron Diyos kasi hindi naman siya nagpakita sa akin. Ito palang physical world itself, nagpapatunay na merong Diyos. No, simply because it cannot exist like this, hindi po mag-exist ng ganito ang mundo na ito kung walang Diyos, kung walang creator, kung walang nag-uphold ng lahat ng ito, kung walang nag-design. Kaya ang pwede nating maging implication dito, atheism is irrational because creation itself is enough to know that God exists. Now, atheism is that belief na walang Diyos. Okay? Ito po yung paniniwala na iginigiit na walang Diyos. Ano? At ang kanilang framework ay laging walang Diyos kasi hindi mo naman mapuprove ang existence ng Diyos through scientific method. No? So, ang nangyayari sa paniniwala ng mga atheist, mas nagiging matalino sila kaysa sa Diyos. Kasi nilalagay nila ang Diyos sa ilalim ng kanilang panukatan. Ibig sabihin sila ang nag-decide kung anong totoo at hindi totoo base sa kanilang sariling pagkaintindi. At kung kaya nilang intindihin. No? At kung hindi nila kaya intindihin o ayaw nilang intindihin, they will deny its reality or existence. That's atheism. At kung papansinin mo mabuti yung ganong klase ng line of thinking, it's very selfish, very sinful. Okay? Kasi man-centered eh. We cannot measure God based on our own standard. Hindi natin pwedeng sukatin ng Diyos sa pamamagitan ng pamamaraan ng tao. Bakit mo pa siya tatawaging Diyos kung ipapailalim mo siya sa sarili mong panukatan? Diba? Hindi pwede yun. Kaya atheism is irrational because creation itself is enough to prove and to convince us that God exists. And then the second reason why Scripture is necessary, because general revelation cannot save sinners. Bagamat pinapahayag ng creation na ito na mayroong Diyos, no? There's no other way for us to understand creation without God. No? Hindi po sustainable ang theory of evolution. Kaya nga po hanggang ngayon theory pa yun eh. Diba? Sa science, pagka ang isang theory ay napatunayang totoo, nagiging ano siya? Law. Diba?
Ayan, law of gravity. So kaya siya tinatawag na law of gravity kasi na-prove na siya, no? Napatunayan na siya, na-test na siya. No? Wala nang doubt na totoong merong gravity. Pero ang evolution nananatiling theory. Bakit? Kasi meron pa rin silang mga detalye na hanggang ngayon hindi nila ma-reconcile, no? Patungkol dun sa kanilang paniniwala na ang lahat ng bagay ay nagsimula out of a big bang, no, and chance and survival of the fittest and so on and so forth. Hindi nila ma-link yung maraming mga, tawag nila may mga missing links. Kaya hanggang ngayon theory pa rin yan. Kasi hindi naman talaga siya magiging law. No? Mananatiling kulang ang paliwanag ng tao sa pamamagitan ng science about the existence of God. Okay? God exists because He is there even before everything was created. But though, sabihin natin lahat ng design, creation, universe, order, system, proves the existence of God, hindi tayo matututo patungkol sa kaligtasan natin kung titingnan lang natin yung physical na creation ng Diyos. Okay? Sabi dun sa ating confession, yet are they not sufficient to give that knowledge of God and His will, which is necessary unto salvation. So in other words, it is insufficient. Creation itself is insufficient to teach us about the way of salvation. Hindi pwedeng maligtas ang isang tao nang tumitingin lang siya sa ganda ng creation. O mamamangha siya, ang ganda ng creation. There must be a God. There must be someone who is powerful to do all of this, to design all of this, and to keep all of this in proper order. Pero hindi niya makikilala yung Diyos na yon. Hindi siya maliligtas ng ganung klase ng understanding. Diba? Totoong pwedeng maligtas ang isang makasalanan kahit wala silang kopya ng Biblia. Pero if God didn't reveal o hindi pinahayag ng Diyos yung kanyang kalooban at pamamaraan kung paano maliligtas sa mga tao, walang maliligtas. Ang point natin dito, the gospel must be preached, for it is the only means for salvation. Okay, the gospel must be preached. Ang ebanghelyo, ang mabuting balita ay kailangan nating dalhin sa mga tao sa lahat ng panig ng mundo para maintindihan nila ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Totoong merong Diyos, at itong Diyos na ito ay nagpahayag ng kanyang kalooban kung papaano niya ililigtas ang mga makasalanan. At yun ay sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Sabi sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek." There is no other power to save sinners aside from the gospel. Wala na ibang power, wala na ibang message, wala na ibang way para maligtas ang mga makasalanan maliban sa ebanghelyo na ibinigay din ng Diyos sa mga makasalanan. And then another verse, Romans 10:14, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching?" So mahalaga na ang ebanghelyo o mabuting balita ay dalhin natin at ipahayag sa mga tao sapagkat kailangan nila itong marinig para sila maligtas. Diba? Wala pong naliligtas ng walang nakapakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Kaya napakahalaga po ng evangelistic efforts natin. No matter how simple or sabihin natin no matter how sabihin nating devoid of mga pamamaraan ng mga tao, yung ating pangangaral, pinagpapala ng Diyos yan para magligtas ng mga makasalanan na hinirang niya. So ito po yung una, no? Kailangan natin ang Holy Scriptures, kailangan natin ang Biblia because
hindi sapat ang general revelation. Pangalawa, kailangan natin ang Biblia because of the inscripturation of special revelation. Yung pong salitang inscripturation, ang ibig sabihin niyan, the writing down or recording of redemptive revelation in a permanent or authoritative form. Pag sinabi nating inscripturation, yung pinahayag ng Diyos na kanyang kalooban na pagliligtas ng mga makasalanan, inilagay niya sa isang form o pamamaraan na permanente. At ito pong pamamaraan na permanente na ito ay yung isinulat na pamamaraan. Kaya pag sinabi nating inscripturated, ang tinutukoy natin yung pong Biblia na meron tayo. Yung nakasulat na Biblia, yung kumpletong Biblia na meron tayo. Kaya nga, hanggang ngayon, may mga naniniwala pa rin na mas mainam na dala natin yung book form ng Bible. Kaysa yung mga digital copy. Because the book form somehow reinforces the idea that God has inscripturated His divine will patungkol sa pagliligtas ng mga makasalanan. Pero wala namang problema din sa akin yung digital copy. As long as the copy that you have is the right copy, and as long as you are reading your copy. Mahirap naman, meron kang digital copy ng Bible, diba, sa cellphone mo, sa laptop mo, sa computer mo, or sa tablet mo, hindi mo naman binabasa. So that will not mean anything at all. So yung pong ating Biblia, ibinigay sa atin ng Panginoon because that is His way of giving us a permanent record of His will. O yung kanyang rule, o kanyang pamamaraan kung paano niya gustong iligtas ang mga makasalanan. So note, what is preserved for us in the Bible is an accurate and sufficient expression of the whole of redemptive revelation. So take note of the words accurate and sufficient. Accurate, ibig sabihin, it is without error. It is complete. Sufficient. Wala na po tayong kailangan pa na hanaping dagdag para lamang maintindihan kung ano yung kalooban ng Diyos para sa pagliligtas ng mga makasalanan. Sabi dun sa ating confession, therefore it pleased the Lord at sundry times and in diverse manners to reveal Himself and to declare that His will unto His church, and afterward for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing. Diba? Ang Diyos ang nag-create ng ability ng tao to understand words and to write words, and even the ability to gather these words into books. Lahat yan bigay ng Diyos no? At ang Diyos din mismo ang nagbigay ng lahat ng ito out of His rich providence para balang araw, yung kanya mismong kalooban kung paano magliligtas sa mga makasalanan ay maisulat at maging aklat. Ang tawag po dyan, special revelation. Okay, so I have 2 bullet points here. Okay, redemptive revelation is brought to men through scripturation. Yung kalooban ng Diyos, kung paano siya magliligtas, hindi lang ipinahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita. Of course, part yun. Kaya pag tinignan mo yung history ng Scripture from Old Testament to New Testament, nagsimula sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa ng mga salita. Halimbawa, si Adam tsaka si Eve. Diba? Marami silang natutunan patungkol sa Diyos. At itong mga natutunan nila patungkol sa Diyos ay ipinasa nila sa mga anak nila. At yung mga anak nila ay matapat din ipinasa yon sa mga anak nila. So, ang tawag natin dyan, word of mouth transferring ng historical information. Sa Old Testament, malaki ang paggalang at pagpipreserve ng oral tradition pagdating sa pagpapasa ng mga kwento. Hanggang sa nilayo ng Diyos na itong mga pinapasang
mga historical and truthful facts na ito from history ay maisulat. No? Hanggang sa dumating yung mga panahon ng bagong tipan, makikita mo, no, nag-transfer na from oral tradition into written tradition. Diba, yung mga apostles, yung mga disciples, nagsusulat na sila. Sinusulat na nila yung account about the life and ministry of Jesus. No? Si Apostle Paul wrote 13 or 14 letters in the New Testament. Sin written, no? Na preserve hanggang sa dumating yung time in history, in God's providence, na buo yung kumpletong canon of Scripture na meron tayong kopya ngayon. Okay? So it is God, ni-reveal niya yung kalooban niya sa pamamagitan ng pagsasalita sa maraming tao sa sinaunang panahon hanggang itong mga tao na ito, nilayong din ng Diyos na lahat ng alam nila isulat. O, naging mas permanente yung pagsasalin ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. However, man must come into contact with the redemptive revelation for it to accomplish its end. Mas naging necessary ng mga tao ay magkaroon ng exposure sa nakasulat na kalooban ng Diyos para ma-accomplish yung purpose nito, which is the salvation of men. Isang halimbawa niyan dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, and how from childhood you, ang tinutukoy po dyan ay si Timothy, okay, na anak sa pananampalataya ni Apostle Paul, have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. So si Timothy po, meron siyang lola at saka meron siyang nanay na Christian, no? At yung lola at nanay niya na Christian na ito, tinuturuan siya patungkol sa salita ng Diyos. Okay, so okay na yun, di ba? Meron siyang lola, meron siyang nanay na pinalaki siya sa pag-aaral at pagtuturo ng Scripture. Pero dito sa verse na ito, pansinin niyo po, bagamat merong nanay at lola si Timothy na nag-expose sa kanya sa gospel, kinailangan pa rin na ma-acquaint siya sa sacred writings. Kaya nakalagay dyan, no? And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. So hindi lang po yung kinukwento ng lola at lola niya ang ginamit ng Diyos para maligtas si Timothy, but even his own exposure to the sacred writings, making him wise for salvation. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng access sa Scripture. So probably nung siya ay bata pa lamang, before the age of 12, sinasama na siya sa synagogue. At dun sa synagogue, syempre, pinag-aaralan dun yung Scripture, yung Torah, yung kasulatan, hanggang sa umatin siya nung kanyang bar mitzvah celebration or yung ceremonies at the age of 12, kung saan i-proclaim siya bilang isang lalaking Hudyo na eligible. You know, kung hindi man Hudyo, kung siya ay Greek, no? Ganun din, no? Na-expose din siya sa Scripture at dahil sa kanyang exposure sa Scripture, niligtas siya ng Panginoon. So makikita mo, no, na ginagamit talaga ng Diyos yung Biblia. Hindi pwedeng wala yung Biblia. Ano? Lalo sa panahon natin ngayon, para sa paghahatid ng mabuting balita. Because the Bible is the only source we have of the good news. And then second bullet point, redemptive revelation is only contained in Scripture. Mahalaga yung inscripturated special revelation o yung kumpletong pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban sa pagliligtas, at ito ay nandun lamang sa Biblia. Special revelation ended with the death of the last apostle in the 1st century. Ibig sabihin, yung pong direct revelation, kumbaga tinatanggap ng mga apostles, yung mensahe ng Diyos directly from God through the Holy Spirit, natapos na yon nung namatay na yung huling apostol. Wala na pong apostol ngayon. So, ibig sabihin, wala na pong tao ngayon na tumatanggap ng revelation ng direkta mula sa Diyos.
Wala nang apostle eh. At God, in His providence, did this kapagkat kompleto na yung Biblia. Hindi na natin kailangan ng apostol ngayon. No? Kaya kung meron kayo naririnig na nagpapakilalang siya ay si apostol ganito, siya ay apostol ganon, siya ay isang bulaang tagapagturo. Wala na pong apostol sa panahon natin ngayon. Bakit wala nang apostol? Dahil hindi na natin kailangan at hindi na nagpapahayag ang Diyos ng kanyang revelation directly to men. Tapos na yun. No? At dahil natapos na yon, ibig lang sabihin yan, kumpleto na. Yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban patungkol sa pagliligtas ng mga makasalanan. At yun ay nasa Biblia na, kumpleto na. So kung kumpleto na, hindi na natin kailangan ng dagdag. At hindi na rin natin kailangan bawasan. Hindi natin dapat bawasan, hindi natin dapat dagdagan kung ano man ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang Diyos mismo ang nag-decide that special revelation will end in the last apostle of the last century or the first century. Kompleto na ang Biblia natin ngayon. So everything that we need to know patungkol sa pagliligtas ng Diyos na sa Bible. Okay? So you don't need to depend kung kani-kanino man na ganito, special teacher, great teacher, wise teacher, para maintindihan ang kalooban ng Diyos sa pagliligtas. Kasi, nasa iyo na yung kopya ng Biblia eh. Ang kailangan natin gawin, basahin yung Biblia at intindihin yung Biblia. Pag-aralan yung Biblia. Diba? Ang Biblia nga nasa lengguwahe na naiintindihan na natin eh. Diba? May Tagalog na version yan. Kung Bisaya ka, meron ding Bisaya. Ilocano, meron ding Ilocano. So, providence din ng Diyos yun. Diba? The more we should understand, we don't need apostles anymore. No? Sabi dun sa confession, which maketh the Holy Scriptures to be most necessary, those former ways, referring to the prophets and apostles, of God's revealing His will unto His people being now ceased. So, yan ang sinasabi sa ating confession. Kaya naniniwala tayo sa cessationism. No? Ang ating confession ay naniniwala sa teaching about cessationism. Ibig sabihin, wala nang direct revelation ngayon. No? Wala nang pagpapahayag ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng mga prophets and mga apostles. No? Wala nang prophets and apostles. Hindi na natin kailangan ng prophets and apostles sa panahon natin ngayon because we have the inscripturated special revelation or the so-called Bible. Ang point natin dito, the inscripturated redemptive revelation is what we ought to believe. Ayun, nakasulat sa Biblia, yun ang alamin mo. Kaya ang mga nag-aaral ng Biblia, hindi madaling malilin lang ng mga manlolokong tagapagturo. Alam mo yun, yung magaling magsalita. Kasi dire-diretso siya, tapos pag nagko-quote siya ng Bible, di siya nagbabasa. Yung katabi ko dun sa nagdadialysis pagka Monday, sa kaliwa ko, naririnig ko lagi na may pinakikinggan siyang nagsasalita. Para si Eli Soriano. Nakikinggan niya si Eli Soriano habang nagdadialysis siya. Pag pinakinggan mo si Eli Soriano, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, maliligaw ka eh. No? Kasi talagang confident siya sa kanyang pagpapaliwanag. Pag nag-quote siya ng Biblia, kabisado niya hanggang chapter and verse. Diba? Tapos pag nagpaliwanag siya, naniniwala siya sa sinasabi niya. No? Kung ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung saan ipinahayag ng Diyos yung kanyang kalooban, kung paano maliligtas ang isang tao, maniniwala, baka makikinig ka na rin sa kanya katulad noon, kahit patay na si Eli Soriano. It has ceased, no? Hindi natin kailangan ng mga magagaling na teacher, hindi natin kailangan ng mga mahuhusay na theologian na para lamang maintindihan kung anong kalooban ng Diyos. Basahin mo yung Biblia. Bagamat naniniwala po tayo na may mga bahagi talaga sa Biblia na mahirap maintindihan. Diyan papasok yung kahalagahan ng mga teacher. Pero hindi ibig sabihin, pag binasa mo yung Biblia, wala kang maiintindihan patungkol sa paraan ng pagliligtas na ibinigay ng Diyos. Imposible. Unless hindi ka Christian, hindi mo talaga maintindihan yon. Unless God opens your mind and your heart and your
may spirit to the truth, hindi mo maintindihan. Pero kung Christian ka, kahit may mga bahagi ng Biblia na parang mahirap maintindihan at parang confusing, the basic minimum na paraan ng pagliligtas ng Diyos dapat naiintindihan mo. Nakasulat yun doon. At ginawa ng Diyos, dinisenyo ng Diyos na ang Biblia, pag binasa mo, maintindihan mo. Okay? Sabi dun sa John 20:30-31, "Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written," these are written, kumbaga yung lahat ng sinulat ni John sa kanyang book, "so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name." So, lahat ng nakasulat sapat na para maintindihan natin na si Jesus ang Messiah, si Jesus ang Savior. At ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya ang ating access sa eternal life. Okay? So, bilisan natin kasi kalahati pa lang to. No? Yun sa identity. Okay, tingnan natin, try natin kung pwede natin tapusin dito. Kasi kulang na yung oras natin. Let's look at the identity. So, we saw its necessity. Now, we look at its identity. Okay? The confession explicitly defines for us the legitimate and illegitimate contents of the Bible. Paragraph 2. Sabihin, meron pong binigay ang Diyos na authoritative books at meron din namang hindi authoritative books. Sabi din sa paragraph 2, "Under the name of Holy Scripture or the written Word of God are now contained all the books of the Old and New Testaments." Okay? So kung ano lang yung nakasulat sa Scripture o kung ano lang yung laman ng Scripture na mga books, yun lamang ang authoritative copy of the Word of God. So let's look at this into forms. Number 1, defined inclusively. Defined inclusively. Then scripturated redemptive revelation is contained in all the books of the Old and New Testament. So ano po yung mga books ng Old Testament na authoritative? Ayan. No? At ano po yung mga books ng New Testament na authoritative? Ayan. So all in all, lahat po ng books ng Bible na authoritative, 66 books. Okay? 39 Old Testament, 27 New Testament. So, 66. Walang labis, walang kulang. Eh, pag ang nakuha niyang Biblia ay lagpas sa 66 yung books, eh merong nilagay doon na hindi kasama. Ano? Ang tawag doon, apocrypha. So, mamaya tingnan natin yun. Ang point natin dito, these books are legitimate because they are given by divine inspiration and authoritative over Christian faith and practice. Sabi sa confession, all of which are given by the inspiration of God to be the rule of faith and life. Pag sinabing inspiration, ito po yung binigay ng Diyos by the guidance of the Holy Spirit. So hindi po naisulat ang mga ito dahil lang ginustong isulat ng mga tao. Kung dito po mga tao na ito, prophets and apostles were moved, guided by the Holy Spirit as they were writing the Word of God. No? Kumbaga, yung kalooban ng Diyos, tinanggap nila directly through the Spirit, and through the same Spirit, they were able to write them down accurately. So, ang tawag po dyan, inspiration of the Holy Spirit. Hindi po yung inspiration yung na-inspire akong gumawa ng love song kasi naalala ko yung aking crush. Hindi po ganun yung inspiration na tinutukoy natin dito. Ang tinutukoy natin dito, ang inspiration, it's work of God. Gawa po ito ng Diyos. No, it's a spiritual work, it's a mighty work of God kung saan hindi po ino-overrule ng Diyos yung personality ng writer. Kapag binasa po yung mga letters, halimbawa yung mga letters sa New Testament, makikita mo yung hindi pare-parehas ng tone, hindi pare-parehas ng treatment, no? May mga sulat si Apostle Paul na medyo rough. Pag inasa mo yung Galatians, di ba? Ang bungad agad ni Apostle Paul, papaano nangyari na naintindihan niyo yung gospel pero ngayon parang
iniiwanan nyo na dahil lang nakapakinig kayo ng isang magaling na tagapagturo. Tapos may mga letter naman na very loving, no? Tulad ng sulat ni John sa 1 John. Kasi nung sinusulat po nila yan, hindi naman po tinanggal ng Holy Spirit yung personalidad nila. Sila pa rin yung nagsusulat, pero nung nagsusulat sila, nasa ilalim sila ng masusing paggabay ng banal na Espiritu para yung isusulat nila ay yung salita ng Diyos. Okay? At yung proseso po na yan ay naganap lamang po sa mga propeta at mga apostol. Hindi na po nangyayari ngayon yan. Okay? Hindi pwedeng i-claim ng isang tao, ay ako'y na-inspire ng Holy Spirit at nagsulat ako ng isang letter na dapat ay basahin ng lahat ng church sa buong mundo ngayon. Wala na pong ganon. No? Nangyari na po yun nung panahon na kinukumpleto ang scripture at nung nakumpleto na ang scripture, pati yung inspiration naputol na rin. No? Naputol na rin yun. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Yung pong mga term na teaching, reproof, correction, and for training, kumbaga these are comprehensive terms na kumbaga nakapaloob na dito yung lahat ng kailangan natin eh. Wala na tayong kailangan na iba eh. We need teaching, we need reproof, we need correction, we need training in righteousness. Ibig sabihin, lahat ng itong kailangan natin para maging mabuting Kristiyano tayo, nasa Biblia na. No, kaya, pagka nakakita ka ng isang Kristiyano, tapos ang conclusion mo hindi siya mabuting Kristiyano, hindi nag-aaral ng Biblia yan. Okay, kasi sabi dyan, no? Kung nag-aaral ng Biblia yan, magiging mabuting Kristiyano siya. Kasi lahat ng kailangan niya para ma-develop yung kanyang Christian character, nandito nakasulat na eh. Diba? So, ang pagkukulang lagi, disiplina sa ating pag-aaral ng Biblia. Okay? Defined inclusively, kompleto na, 66 books. Defined exclusively, try nating i-end dito sa point na ito, yung ating pag-aaral, and then tuloy na lang natin sa susunod. Defined exclusively. So when we say exclusively, kung yung hindi isinama, no? Kumbaga, yung canon of scripture natin, malinaw kung ano yung sinama na salita ng Diyos, at malinaw din naman na hindi isinama kung ano yung hindi salita ng Diyos. Ang tawag natin doon, apocrypha, no? The apocrypha are the pre-New Testament documents that are not inspired by the Holy Spirit. Ang pinakamagandang example nito ay yung kinikilalang kopya ng Biblia ng Roman Catholic Church. Okay? Yung kopya ng Biblia ng Roman Catholic Church lagpas sa 66 books. No? Meron pang additional books. And even our confession identifies that there are apocryphal books. Doon sa paragraph 3, ito nakasulat, the books commonly called apocrypha, not being of divine inspiration, are no part of the canon or rule of the scripture, and therefore are of no authority to the church of God, not to be any otherwise approved or made use of than other human writings. Ibig sabihin, kinikilala ng mga framers ng confession na mayroong mga extra books. Tatawag nila doon apocrypha. Pag sinabing apocrypha, pseudo writings, no? Baga, sinulat ito gamit ang mga hindi naman totoo nilang pangalan. Ano? Kaya siya sinawag na apocrypha. Doon pa lamang questionable na, di ba? Kasi hindi naman nila totoong pangalan yon, pero yun ang ginagamit nila. Ano? Point natin dito, the Apocrypha provide us with rich historical information that illuminates our understanding of the New Testament, but they are not God's Word. Pag binasa mo yung Apocrypha, hindi siya God's Word, pero historical record siya. Halimbawa, yung 1st, 2nd, 3rd Maccabeus. Diba? Pag binasa mo yung 1st, 2nd, 3rd Maccabeus, maintindihan mo doon yung history sa pagitan ng Malachi and Matthew. Yung Malachi as the last
Old Testament book, Matthew as the first New Testament book. Sa pagitan noon was around 300 years or more. Sabi dun sa Malakay, during this time, there were no prophets from God. Pero during that time, kahit walang prophets na nagsulat, merong nangyaring history. No? At dun sa nangyaring history na yun, involved yung Israel. At ang isa sa mga kilalang historical event doon, yung paano nila binawi yung temple. No? Mula sa mga Greeks. Doon makikita mo yung history at ang ginamit ng Diyos to lead the rebellion of the Israelites through guerrilla tactics ay yung pong mga magkakapatid na Maccabeus. Kaya Maccabeus yung title ng mga book na yon. Hindi sila inspired scripture, hindi sila sinama sa canon of scripture, pero historically accurate. Ibig sabihin, kung gusto natin maintindihan, ano ba nangyari nung panahon na yun sa panahon ng mga Greeks? Ba Greeks muna bago yung Romans? Yung pinag-aaralan natin yung Esther. So yung Esther, panahon ng mga Persian, Medo-Persian. No? So yung Medo-Persian, sila yung nakatalo sa mga Babylonians. Ang nakatalo sa Medo-Persian, Greece. Ang nakatalo sa Greece, Romans. At nung panahon ng New Testament, Romans yung superpower. No? So bago yung mga Romans, Greece muna. Yun yung panahon ng pagitan ng Malakias at saka ng Matthew. At nung panahon na yon, si Antiochus Epiphanes, yung emperor, kung saan binawi ng mga Hudyo sa kanya yung temple. Kasi binaboy ni Antiochus Epiphanes yung temple. Dinesecrate niya. So, nag-rebel dito mga Hudyo na to, binawi yung temple. At doon nakasulat yung storya. Hindi po kasama yung sa kopya ng Biblia na meron tayo. Okay? Pero, pwede nating gamitin yon para maintindihan natin kung ano yung nangyari ng mga panahon na yun. Tawag yung historical document. At ito po yung mga books actually, no? Ayan. Nandiyan yung Book of Esther, Baruch, Bel and the Dragon, Ecclesiasticus or Ben Sira, First Esdras, Second Esdras, Judith, Letter of Jeremiah, 1 Maccabeus, 2 Maccabeus, 3 Maccabeus, Maccabees, 4 Maccabees, the Prayer of Us, and so on and so forth. Yan yung mga apocryphal books na tinatawag. Hindi sila part ng scripture, pero Roman Catholic Church sinama yan. Kaya I think 72 Kung hindi ako nagkakamali, 72 yung books ng Bible nila. Kasi sinama nila to. Pero tayo, hindi natin sinama yan. Hindi sila included. Excluded sila. Okay? Kaya sinabi natin, defined exclusively na hindi kasama itong mga books na ito sa canon of scripture. Okay? But then again, maganda rin pag-aralan at basahin kasi makikita mo yung understanding natin. For instance, dito sa mga books na ito na, kaya sinama ng Roman Catholic Church itong mga books na ito kasi hindi ko lang ma-identify kung ano sa mga books na ito yung pinagmulan ng kanilang teaching patungkol sa prayer for the dead. Isa yun sa mga teaching ng Roman Catholics, di ba? Yung ipananalangin yung mga nasa purgatoryong mga mahal sa buhay na may ahon. Diba? Nagsisindi ng kandila, bumibili ng indulhensya, nagdo-donate sa church, naglalagay ng dekorasyon sa kapilya, and so on and so forth, para may ahon yung mga namatay. Alam niyo kung saan nila kinukuha yung turo na yan? Dito sa mga apocryphal books na to. Isa dito, hindi ko na matandaan kung ano particular dito yung book na yan. No? Basta isa sa mga libro na to yung pinagkuhanan nila. At marami pang mga dagdag na turo ang Roman Catholic Church na hango sa apocryphal books. Kaya nila sinasama to sa kopya ng Biblia nila. To make those teachings authoritative. Pero ang totoo, hindi siya kasama sa inspired scripture. Kaya yung mga turo na yon, maling katuruan. Okay? So, yun yung gusto nating sabihin dyan. Wala na tayong time. So, dapat didiscussin pa natin yung authority, no? Dito sa authority, kaya lang susunod na lang po natin pag-aralan yung authority kasi medyo mahaba-haba pa yan. Okay, so idudugtong ko na lang po yan dun sa ating susunod na topic, yung part 2 ng ating study ng Holy Scriptures. Okay? So magpasalamat tayo sa Panginoon kasi yung Diyos natin, hindi tayo iniwanan na nangangapa sa dilim. Patungkol dun sa ano nga ba yung gusto niyang
ipahayag sa atin kung paano niya pinahayag yung sarili niya, paano niya pinaalam yung paraan ng kaligtasan. Hindi niya lang sinabi sa pamamagitan ng mga propeta at mga apostol, sinulat pa niya sa Biblia. Kaya yung kopya natin, permanente na kopya. Diba? Ako naniniwala, yung kopya ng Biblia natin, yan pa rin ang kopya natin hanggang sa new heaven, sa new earth. Okay? Wala na idadagdag dyan. No? Kahit nasa new heaven, sa new earth na tayo, yung kopya ng Biblia natin, yan pa rin ang Biblia natin doon. Walang idadagdag, walang ibabawas. No? Because God, in His sovereign and providential design, completed the scriptures for us. Diba? Kaya, kung talaga na-appreciate mo, basahin mo yung Bible. Pag-aralan mo. Dapat alam mo kung ano yung laman, no, ng Biblia. Hindi naman kailangan kabisado mo yung chapter and verse eh. Yung iba kasi nagigilty, hindi ko kasi matandaan yung chapter tsaka yung verse eh. Hindi naman mahalaga yun. Importante, alam mo yung laman at alam mo nasa Biblia yun. No? Jadi kung gusto mong balikan mo sa Biblia para makita mo yung chapter and verse. Pero mahalaga, alam mo yung laman. No? At alam mo kung nasaan. Siyempre, alam mo kung nasa Old Testament yun, alam mo kung nasa New Testament yun. Diba? Pamilyar ka sa Biblia. Eh kayo ba, magiging confident kayo pag tinanong ko kayong, pamilyar ba kayo sa Biblia? Binabasa niyo ba ang Biblia? Hindi ko po sinasabing kailangan kabisado niyo ang Biblia. Sinasabi ko, kailangan tayong mga Christian, pamilyar tayo sa Biblia. Hindi tayo maliligaw. Okay? Alam mo yung basics ng salvation. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi pwedeng, nakalimutan ko. Hindi pwedeng ganun ang sagot. Okay? Dapat nasa puso na natin yun, yung laman ng Biblia. Any question? Okay, so tapusin na natin dito. Lalagpas tayo ng gusto sa oras. So, marami pa naman tayong panahon. Clarification dito sa pinag-aralan natin. Okay, simula pa lang to, no? So, maganda ay pagtiyagaan natin, no? Hanggang sa matapos natin yung ating confession para ma-prepare tayo talaga, ano? At ma-educate sa kung ano talaga yung ating pinaniniwalaan bilang isang particular Baptist or Reformed Baptist Church. Tanong, clarification, comment. Baka may confusion kayo dun sa mga pinagsasabi ko dito. So we will try to use the English version of the confession kasi sorry po, mas nadadalian akong intindihin yung English translation kaysa yung Tagalog translation. Ano? Yes, iba. Bakit siya ni Lord na lumabas? Kung ito faith confusion. Bakit inalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng kopya ng apocryphal books? Katulad ng sinabi natin, one of the main purposes is for us to have a solid historical record, no, of what happened during those periods. Okay, I think that's the only purpose we have for the apocrypha. Siguro kung ang tanong ay bakit natin nalaman na may apocrypha, the answer to that is, of course, meron po kasing council. Pag pinag-aralan natin kasi yung canonicity of the scripture, meron kasing history yan, ano? Hindi naman po yan bigla na lang dumating sa atin na kompleto. Okay? God, in His providence, raised up men, okay, and they formed a council. At ito pong men na ito are men representing the church. At sila po ay nag-convene to identify which books of the Bible are inspired or not. Okay? So, hindi lang po biglang lumitaw yung 66 books sa atin. Produkto po yan ng mahabang proseso ng pag-aaral at pagpili. At may mga criteria po silang sinunod para po ma-identify nila kung ano yung mga book na dapat isama sa canon of Scripture. At ang isa po sa mga pinagbatayan nila ay yung redemptive revelation. Ibig sabihin, dapat consistent siya doon sa kung paano ni-reveal ng Diyos yung kanyang plan ng pagliligtas at kung paano in-accomplish ng Diyos yung paraan niya ng pagliligtas. So, isa lang yun. Marami pa. Ano,
isang semester nating pag-aaralan yung canonicity of Scripture. Okay, sa Bible School, isang semester namin pinag-aralan yun. At historical yun, maraming detalye, no? May mga council, may mga taong pinakilala, and so on and so forth. Kumbaga, kung isa-summarize natin, God in His purposeful providence, raised up men, wise men of the church and faith, to identify these books for us. And in His providence, at the end, finalized this. Kumbaga, it was widely accepted by the entire church. Kasi sa church history, nahati yung church nagkaroon ng Eastern at saka Western. So masyadong mahaba yung history na yan. Hindi natin ma-discuss yan ng mabilisan. Pero God in His providence, ito pong Western and Eastern church they have agreed, through the representation, na ito yung mga valid parts ng Holy Scripture. At sa huli, tinawag nitong the canon of Scripture. May history din yun, no? Napakaganda ng history. Pagka pinag-aralan mo yun, ma-appreciate mo yung providence ng Diyos na pinreserve niya lahat. Imagine, He raised men, nagkaroon ng mga controversy, nagkaroon ng mga pagtatalo, nagkaroon ng mga heresy and so on and so forth, in-address yung... Ang ganda ng history, sa totoo lang. Bago natin na tanggap itong kopya ng Bible na to, maintindihan mo talaga, ang Diyos matalino Very wise siya. At saka, siya talaga yung nag-orchestrate ng lahat para sa huli, yung lalabas na kopya, yun talaga yung kompletong Word of God. And it will be uncontested. Ibig sabihin, walang magsasabi na hindi yan yung Bible. From the church. Napakagandang history. Kaya masasabi ko, based from my own experience and understanding, na God allowed all of this with definite purposes. At ang purpose, kung bakit hindi sinama yung Apocrypha, they are not consistent with the story of Revelation and the story of redemption. Hindi sila consistent. Kaya hindi sila isinama. And then yung mga kasama ngayon, 66 books, pag pinag-aralan mo, they all jive. Kumbaga, pag binasa mo yung Genesis hanggang Revelation, isa lang story niya. Story about Jesus, the promised Messiah. Genesis 3:15 nagsimula. Tapos natapos dun sa cross. Yung story of redemption hanggang sa darating muli yung Messiah na yan to get everything right. Yun yung kwento ng Scripture. Ganda ng Bible. Yun lang po sagot ko doon. Mahaba na nga yung sagot. Tanong pa po. Kumbaga, hindi lang basta dinismiss yung apocryphal books na hindi kailangan. Kumbaga, dumaan siya sa isang legitimate at napakatagal na proseso. Pinagdebatihan niya ng mga matatalinong tao na nag-represent dun sa mga council na yun na nag-convene. Hanggang sila mismo nagkasundo-sundo sila sa huli na hindi dapat isama. Kasi hindi siya pumapasa dun sa mga criteria na ginamit nila to identify the canon of Scripture. Okay. Question pa? Okay, wala na. Pahinga na muna tayo. Nag-extend na tayo. Sorry po. So mag-prepare tayo para sa ating afternoon worship. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.